Hi mga ka-vlogs, good morning, good evening, good afternoon sa inyo. Dito ako ngayon sa Sabado ng umaga. Medyo cloudy, no? Hindi kagaya kahapon. Friday, maaraw. So maglilinis tayo ng ano ngayon, ng damo. Maglo-lawn mower tayo. Ayan. Ang dami ng makapal na pala yung damo natin. Ayan. Habang tambay tayo dito kanina with Bunso. Nag-enjoy lang natin ang weather natin. At we try to have a good weekend. Ayan. Tayo ng ating garahe para malagyan natin ng space ang yung mga lawn mower, mahila natin ganyan. Nalagay ko rito sa truck, tapos ano ko lang yan, mas murang pickup truck na ipare-rehistro sa insurance dito, for some reason kasi it's commercial nga ata, and mas mura, parang $65 a month lang yung binabayaran ko nun yung pinarehistro ko yung pickup truck para sa insurance. At tsaka meron na rin tayong mga discount dahil sa matagal na tayo nagda-drive. Yan. A few moments later. Ayan mga ka-vlog, tuloy natin yung pag-iihaw. Ito malalaking. Yan, i-char lang natin yan. Hindi naman kailangan lutong-luto yan. Kasi masarap na yan. Ma-char lang, char. Baliktad natin. Tapos ibalik natin mamaya itong ano. Yan. Yung mackerel. $17. Lima. Sulit na. Tapos magkamay tayo. Ito sa mga bata yung mga sausage. Yan o, dito buhay sa Canada. Wala tayong ma-hire na katulong dito kasi hindi natin kaya. So yan, kailangan sa iyo lahat. Pagluluto, kailangan na tulong-tulong bawat miyembro ng pamilya, no? So yan lang. 2,000 years later. Yan, hihaw na mackerel saka sausage. Magano sana kami KFC. Sabi ko hindi na, magluto na ako, bilhin na ako sa Costco. Mas makakamura, makakatipid pa. Pwede pang hanggang bukas na to. Yung sa KFC, isang kainan lang, bus na. Lumiliyab sa mackerel. May ano siya, may oil. Sarap na yun. Omega 3. Yun. Sarap. Mga ito nito ilang mga gamit yan. Mga 3-4 na gamit Nga pala mga vlogs, nilagyan ko ng tambayan kasi yung mga nakastore na yung sa pyesa ng trampoline, hindi ko na yun na, nilagyan ko na ng isang ano rito, COT, ginawa kong cat bed, tambayan. Yan, sarado natin baka hindi pumasok yung hayop. Yan, magubat dito sa likod namin luto na siguro to. Malinamnam na. Yan yan. Maapoy. Sarap yan. Malinamnam.
Yan o, yung oil. Ayan din natin para wala tayong mga mikrobyo. Okay, at patayin ko na para walang gas. Ayan. Gamitin ko na lang yung sarili ng apoy. Ayan. Sarap nyo. Tumutulong oil eh. Umiliyab. Yung tama tapon. Ang isda. Ang bango. Sarap yan. 2,000 years later. Hey, mga ka-vlogs. Tapos natin kumain. I think mag-aalas 10 na. It's 9:05. June 22, second day of summer. At maulan. Kanina umulan. At hindi natin natapos yung pag ano natin. Pag ano ng damo. Yan. Dahil umulan bigla. Tsaka napagod ako. So, yan. Medyo summer ngayon. Medyo malamig ano. Pero pagka tanghaling tapat, mainit. Mataas pa rin yung araw. So, okay din naman. Okay din naman dahil ngayon yung summer, walang usok. So, it's ideal. I like it better this way than having to smell the smoke. Hindi kagaya ng mga nakaraang summer, ng mga 3 years ago, ganyan. 4 years ago. Mga nag-evacuate dito na galing sa ibang town. Yung nearest town pala rito is about 1 hour. Hindi kagaya sa Ontario na magkadikit-dikit, no? Markham, malapit lang sa New Market, Toronto, Scarborough, Mississauga, yan, magkakalapit lang sila, no? Pero magkakaibang distrito yun. Dito yung pinakamalapit na distrito is Quesnel, which is an hour and a bit. Merong maliit na town before Quesnel, yung Hickson. Yan. Tapos from Quesnel, south is Williams Lake. Ganyan, no? Tapos sa north dito, tawag nito yung Mackenzie. Yan. Yan, may mga aso. Nag-aanohan sila, naglalaro dito. Maganda kasi yung damo rito. Kakaano lang. Tabas. Yan, so dito maglakad-lakad tayo dito. Maganda yung basketball sana tayo kaso ano naman, masyado namang ng basketball ngayon, basa siguro dahil nag ano lang, kakaulan lang. Yan, so magandang pag-usapan natin. Yun yung pag-usapan natin, yung mga namimiss kong mga Filipino music, no, mga OPM sa Pilipinas. Kabataan ko, uso yung new wave, yung The Dawn. Yan. Yung sila ba, yung mga Spandau Ballet lang alam ko nun. Spandau Ballet, Gold, tsaka yung True. Marami pang mga sumikat. Tapos may mga din mga Filipino new wave artist. Alam ko nga yung Envelope Ideas, no? Alam ko, nakita ko sila nun. Isang school ba yun? May school yun eh.
Tapos nabalitaan ko na lang nung umalis na ako ng Pilipinas noon. 89 na ata ako umalis ng Pilipinas. Stay kami sa New Jersey. Nabalitaan ko na lang mga early 90s nasaksak ata si Teddy Diaz. Oh no! Yan. So tapos may mga bago na yung dumating yung mga bamboo, mga ganyan. River Maya Side A. Yan. Tapos baba yung mga gandang baba yung mga harana. So mga parang Beatles considered. Alam ko meron silang ano ngayon merong reunion. Kalimutan ko yan. Talaga pagka nagkakaedad na music sa mga Pilipino, mga namimiss ko. Pare ko, ano man talang pare ko, yan. Eraserheads, e-heads. Ba't na-erase yung heads ko kaya hindi ko matandaan. Eraserheads pala. Yan. So ganda ng mga kanta nila. Sarap kantahin at balik-balikan. Tapos yung mga English songs, karamihan nasa mga UK pa, In Excess, no? Yun. Saka yung mga R.E.M. Yan. Diba yung mga ano nun, yung mga new wave group. So yan yung mga namimiss ko sa Pilipinas. Manila Sound sa tuwina. Yan, mga babae mong nagagandahan. Yan, mga ganong klaseng tipong apo-apo hiking pala yan. Galing. Nalala ko tuloy yung kabataan ko, which is so fast, no? Kaya kayong mga kabataan ngayon, enjoy nyo yung kabataan nyo. Kung i-regret, mag-invest kayo. Delayed gratification, ibig sabihin kahit magtrabaho kayo ng 10 years sa ngayon, tapos after 10 years yun na yung saka kayo pag na-establish na yung financial nyo, saka kayo darating yan pagka once na-establish na yung financial nyo, yung partying, babae, yan darating yan. I mean, hindi ko sinasabing huwag nyong anahin yung bugso ng damdamin nyo, but I mean, kontrolin nyo, right? So not like yung all in kayo sa isang bagay, sa pag-ibig na wala naman kayong pang-backup. Kasi yun ang cause ng paghihiwalay, yung mga financial away-away ng mga relationship nyo. Sa graduate na napagdaanan na yan, bata, hindi naman ako teenager, but yun ang nangyari, no? Nabuntis ko yung babae, and shout out sa iyo dyan. And yun, syempre traditional sa atin, kailangan kasal ka bago mga anak ng babae. So I mean, mahal ko siya syempre at that time. So yun, nagkabunga yung dalawang anak, and then
after 11 years. Hiwalay kami. 1998 to 97 ata. 98 ata ako kinasal. Tapos 2009 yung official yung divorce. So after 2009 yun, nakauwi na ako ng Pilipinas. Nakamit ako ng somebody there. Tapos yun, at bumalik ako ng Canada. Nakamit din ako dito sa West. So buhay Canada. Nagstay ako sa ano sa Edmonton. Yan ng a year and a half. 2000 ano ata yun, 11 and 12. Tapos on my way to shoutout kay Ben, dumaan ako kay Ben. Punta sana ako lilipat sana ako ng Comox, which is Vancouver Island. At on my way there, March 1st 2012 o 2011 ata yun, sa Golden Revelstoke yan na aksidente ako dun. Tapos dun naka-off ako. I was working with a TELUS yeah. So nag-decide ako na bumalik sa photocopier which I got here sa Prince George. Kaya ako napunta rito. At since 2013 I was here and never looked back. Naranasan ko yung walang traffic dito, no? Compared sa Toronto na napaka-traffic. So yun, kaya ako napastay dito. But at that time dito napansin ko lang yung mga road is daming potholes. It's getting to improve nowadays. Bago na yung dalawang mayor na ata tayo since nung lumating ako. Pangatlo na pala to, mayor na to. Walang in-check yung bagong mayor pero I don't know kung laki siya ata dito sa Prince George o Vancouver, not sure. But yeah, nakita ko na yung mayor na dito sa City Hall kasi pupunta rin ako sa City Hall for service so yun. Kaya yun lang. Kaya sa ating mga kababayan na bagong dating dito is you got lots of time to enjoy and sana make the most of your time to kunin mo yung talagang essence ng Canada, opportunity ng Canada para sa kinabukasan mo at sa mga anak mo saka sa mga kamag-anak mo. So yeah, grab the opportunity para ako parang yung peak ng trabaho ko is nagpababa na I mean it's going to retirement in a couple of years hopefully. Pray to God. So shout out to my dad, still works in Switzerland, so he doesn't want to retire, I think. So I don't know. And he's only 70s now, maybe 80s, maybe, yeah, mid 70s I think. So hindi data ni Duterte yun. So yun lang, no? So nandito na lang aking vlog at sana gusto nyo at thanks for watching. See you mga vlogs. Charge pala natin yung
e-bike battery natin para bukas kung maaraw eh mag-bike ulit tayo. Yan. Okay, good night.